Pagkat inumpisahan po natin ito ng Disyembre, siyempre, natural lamang na tayo ay magkakaroon ng Christmas celebration. Okay? Kaya, asahan po ninyo na yearly, magkakaroon na po tayo ng Christmas celebration. Kaya gagawin na po natin itong regular. Nang sa gayon, kahit sa paggunita ng kapanganakan ng ating Panginoong Jesucristo ay kahit sa mga ganitong pag-aalala, alam ko na ito ay nagbibigay din ng kasiyahan, kagalakan sa ating Panginoon. Amen po ba? Okay? So muli, ina-acknowledge ko po yung presensya ni Punong Barangay Marcelina de la Cruz, si Kapitan. Magkakilala na kami yan, matagal na. Palagi kaming nagkikita sa munisipyo. Ganon din po yung kanyang mga kasama. Welcome po kayo dito sa munting church natin na kahit makikita ninyo hindi pa naman gaanong maganda, subalit hindi ang kagandahan ng church or kapilya ang tinitignan ng Panginoon. Kung hindi ang tinitignan po niya ang bawat puso na dumadalo po sa kanyang gawain, sa kanyang bahay. Ano? Sana po, Kapitana, hindi lang ito yung una at huli ng ating pagkikita. So, always na imbitado kayo. Every Sunday po, mag-start po kami ng 2 o'clock in the afternoon. Yun po ang regular service po namin. Kaya, open na open po kayo dito sa ating gawain sa inyong lugar. Purihin ang Panginoon. So, konti na lamang po ang natitirang panahon, kaya medyo bilisan natin. Okay? Doon sa mga may Biblia, gusto kong buksan po natin ang ating mga Biblia dito sa aklat ng Lucas, chapter 2, 41 to 46. Luke chapter 2, 41 to 46. Okay. Ito po ay isang kwento patungkol sa ating Panginoong Jesucristo at ang kanyang butihing mga magulang. Okay? 2, 41 at saka 42. Okay. Ganito po yung nakasaad. Okay, mga bata, wag muna kayo masyadong maingay ha. Okay. Sabi po niya dito, his parents went to Jerusalem every year at the feast of the Passover. And when he was 12 years old, they went up to Jerusalem according to the custom of the feast. When they had finished the days, as they returned, the boy, Jesus, lingered behind in Jerusalem. And Joseph and his mother did not know it. But supposing him to have been in the company, they went a day's journey and sought him among their relatives and acquaintance. So when they did not find him, they returned to Jerusalem seeking him. Now so it was that after 3 days, they found him in the temple, sitting in the midst of the teachers, both listening to them and asking them questions. Okay, ito po yung pagbabasihan po ng ating mensahe sa hapong ito. Okay. Ang pabagat po ng ating pag-aaralan, sabi po niya, medyo negative yung dating. Kasi sabi niya, Christless Christmas. Ano? Christless Christmas. Ang ibig sabihin, alam natin na ang pinaka-popular na okasyon sa ibabaw ng lupa ay ang Christmas. Tama po ba ako? At ito rin ang aking palagay
na pinakamasayang okasyon sa loob ng isang taon ay ang Christmas. Ano? Ang tanong ko sa hapong ito, ilang taon na ba kayong nagse-celebrate ng Christmas na hindi kasama si Kristo? Marami na ba? Okay, say, "Forgive me, Lord." Dahil, ang nakikita natin kasi, ang Christmas, ginagawa na natin itong tradisyon, subalit, hindi na natin naaalala kung ano ba ang tunay na kahulugan ng Christmas, kung bakit ito ay taon-taon nating ginugunita. Tama po ba? Ang akala natin, it is a simple merrymaking, nagsasaya tayo, maraming mga kaparaanan ng mga tao kung papaano nila isine-celebrate ang Christmas, kung papaano sila nagsasaya. But, ang pinakabuod ng selebrasyon ng Kapaskuhan ay ito ang pag-aalala doon sa kapanganakan ng ating Panginoong Jesucristo. Although hindi Disyembre ipinanganak ang ating Panginoong Jesucristo, subalit ito rin ay na-adapt na natin dahil ang araw ng Disyembre, ito po yung pinakamalamig na buwan sa isang taon. Kung kaya't doon na rin natin itinalaga ang kapanganakan ng ating Panginoong Hesus. So, uulitin ko po, ilang taon na kayong nagse-celebrate ng Christmas na hindi kasama si Kristo? Guilty ba tayo? Kaya ang pag-aaralan natin is Christless Christmas. Okay? Noong July 29, 1969, kilala niyo ba si astronaut Neil Armstrong? Ano ba ang bagay na kanyang nagawa o ginawa na hinding-hindi makakalimutan ng buong mundo? Yung pumunta sa buwan. Wow, galing ninyo ah. Ngayon ko lang na-research yun eh. Hindi ko alam yun. Isa lang nga dito eh. Okay, si Neil Armstrong, siya po yung astronaut na kauna-unahang nakapunta doon sa buwan. Okay. Kaya nga, it is like an aluminum ladder, bumaba po siya doon sa tinatawag na surface of the moon. Siya po ang kauna-unahan na nakarating sa buwan. Kaya nga, during that time, napakalaking tinatawag na karangalan ang Amerika noon sapagkat itong si Neil Armstrong ay isa siyang Amerikano. During that time, ang presidente noon ay si, yun ang hindi nyo alam. Hindi, kailan lamang si Clinton. Siya po si President Richard Nixon. So, nagkaroon po ng tinatawag na parang tinitingala ang Amerika noon dahil po kay astronaut Neil Armstrong. At sinabi ni Presidente Nixon noon, ito ang kanyang sinabi, "The greatest event in human history occurred when man first put his foot on the moon." Okay. So, kinikilala niya ito na yung ginawa ni Neil Armstrong, sabi niya, in human history, this is the greatest event. Naintindihan po ninyo? But, I object. I contend.
doon sa sinasabi ni President Nixon na ito na po ang greatest history or event in man history. Bakit? Because the greatest event in human history, hindi si astronaut Neil Armstrong na bumaba sa buwan, kung hindi ang ating Panginoong Jesus na bumaba dito sa ibabaw ng lupa. He made the earth His footstool. Sinong sumasang-ayon sa akin? That the greatest event in human history, it's not the man who first came in the moon or pumunta, nakarating doon sa moon. Kung hindi, ang greatest event sa human history ay ang kapanganakan ng ating Panginoong Jesucristo. Amen? Okay. Meron po akong 4 na ituturo sa inyo. Kukunin lang natin ito ng 20 minutes kasi wala na tayong time. Kung makikita natin yung binasa nating mga kataga, mga talata, ang characters dito ay si Joseph at si Maria na magulang ni Jesus Christ dito sa ibabaw ng lupa, and at the same time, sinabi niya dito sa binasa natin, the boy Jesus. Ilang taon na siya noon? 12. Kumbaga, grade 6 or, grade 6, papuntang first year, di ba? Okay. So, ang nakikita natin, hindi nyo ba alam na ang pamagat natin na Christless Christmas, unang naranasan ito ng kanyang mga magulang. Sapagkat sinasabi doon sa ating talata na sa mga panahong yon, nung magse-celebrate sila ng Passover feast, alam nyo, nung time ng mga Israelites sa Jerusalem o sa Israel, napakarami po silang mga fiesta na ginugunita o kaya sineselebrate. One of these feasts, ito po yung tinatawag na Passover feast. Okay. So, sa madaling sabi, nung umattend po sila ng Passover feast, ang mababasa po natin dito kanina ay sabi niya, Joseph and Mary lost the Lord Jesus. Diba? Nabasa natin dyan? Habang pumunta sila sa Jerusalem para makipagfiesta doon sa fiesta ng Pasko, sabi niya dito sa Tagalog, hindi nila namalayan na wala ang ating Panginoong Jesucristo. So, ang mensahe dito, first, sabi niya, the parents of Jesus lost Christ. Nawala nila si Kristo nung siya ay 12 taong gulang. Imagine kasakasama nila sa mga panahong yon, very close sila kay Jesus, alam nila ang lahat patungkol sa kanilang anak, pero hindi nila namalayan. Sumandaling nawala siya sa kanilang piling. Ano ang ibig sabihin niya? Sometimes, nung nagse-celebrate din tayo ng Christmas, nawala si Kristo. Marami tayong mga shortcoming. Marami tayong mga pagkukulang. Ilang taon na bang nawala si Kristo sa buhay ninyo mula nung gunatain nyo ang Kapaskuhan? Kagaya ng kanyang mga magulang, hindi nila namalayan, nag-celebrate din sila ng Passover, which is equivalent to Christmas. Subalit hindi nila namalayan, ang ating Panginoong Hesus ay nawala. Baka mamaya, hindi nyo pala namamalayan, saya kayo ng saya, wala na pala si Kristo sa puso nyo. Ha? Baka mamaya, busy tayo sa mga bagay na kung ano man ang ginagawa natin, occasion, kahit anong okasyon, tignan ninyong mabuti. Baka mamaya, nawala na si
Kristo. Yan po ang nangyari. Nawala ang ating Panginoong Hesus, pero hindi po yan permanent na nawala siya. Pero ilang araw? 3 araw na nawala siya. Okay lamang sana kung mawala si Kristo sa atin ng 3 araw, ano? Hindi, okay lang yung 3 araw. At least, pang 4 days, masusumpungan muna siya. Ang hirap niyan kapag nawala na si Kristo sa buhay natin ng forever. Wala na po yung essence ng Christmas. So please lang po, mula ngayon at alam nyo na, kung kaya't ginugunita natin ang Christmas, huwag ninyong hayaan na si Kristo ay mawala sa puso, sa buhay ninyo, sa paggunita ninyo ng Pasko. Maliwanag po ba? Kasi iyan po ang sentro. He is the reason, He is the essence why we are celebrating Christmas. Hindi po yung mga worldly pleasure. Hindi po yung mga makamundong gawain. Ang talagang esensya ng Pasko, paggunita sa ating Panginoong Hesukristo doon sa kanyang kapanganakan. Pangalawa, when did they lost Christ? Saan ba nila nawala si Jesus sa mga magulang niya? During the religious celebration or during fiesta. Nawala sila doon, nawala nila ang ating Panginoong Hesukristo. Kaya ang makikita po natin dito, kung minsan, when did they lost Christ? Ano-ano ba kung minsan yung mga bagay na para bang lagi tayong nagiging busy, busy dyan, busy doon, busy dito, kung minsan, hindi na natin namamalayan na wala na pala ang ating Panginoong Hesukristo. Kailan nawala ang ating Panginoong Hesukristo? Sana hindi. Meron akong isang kwento. Dalawang mag-asawa na meron po silang 4-month baby. Dahil celebration ng Christmas noon, ito ay true story. Celebration ng Christmas noon. So, busy sila na nag-invite ng mga bisita nila along with their children kasi magkakaroon po ng tinatawag na celebration ng Christmas. And then pagkatapos, habang nagmamadali sila na umuwi ng bahay, yung kanilang mga damit, basta na lamang nilang yung mga coats nila, kasi malamig doon sa Amerika, no? Basta na lamang nilang inilapag doon sa kanilang kwarto. Tapos, dali-dali silang bumaba, inasikaso ang napakaraming mga bisita. And then, dahil yung mga friends ng mag-asawang ito ay kilala nila na meron silang 4 months old na baby, hinanap nila ngayon. Matagal na silang nag-celebrate, pero sakalang nila naisip yung bata na iniwan pala sa room. No? Ang nagtanong pa, yung mga guests, yung mga visitors. Ay, oo nga pala. Han, kunin mo nga yung bata doon sa kwarto. Pero, alam nyo ba, na nung pumunta sila sa kwarto, yung bata, patay na. Bakit? Yung coats nila, na inilagay doon sa kama, na hindi nila napansin, na suffocate. Hindi nakahinga. Namatay yung bata. Ibig sabihin, the baby was lost. Kung minsan, ganyan tayo, napaka-busy natin, bili dito, bili doon. Parte dito'y, parte dijay. Ha? Marami tayong ginagawa. Kung minsan kahit sa Christmas, sabi nga nila, ito yung busiest time. Kasi, bibili ka ng regalo, nag-i-expect ka rin ng regalo, di ba? Kung pagdating ng New Year, paputok, di ba? Pagkain, kung ano-ano. Pero iisa lang ang tanong nasaan ba si Kristo? Kung minsan, yung sentro ng ating celebration, hindi kay
Christ. Kung minsan sa mga activities, which is, Jesus is the reason of those activities. Okay. Sa aking pamilya, di ba, meron yung tinatawag na Christmas at saka New Year, ano? Lalong-lalo na doon sa New Year, ano? Meron kasi kaming regular na watch night, ano? Alam niyo, bago namin sasalubungin yung bagong taon na ibibigay ng Panginoon, ang aking pamilya, tinatawag ko lahat ng aking mga anak, and then we pray, thanking the Lord for the coming New Year. Hanggang doon sa Christmas, ganyan po yung ginagawa namin. Kasi ayaw po naming makaligtaan nila o hindi nila malaman kung ano talaga ang dahilan kung bakit natin ginugunita ang Pasko. It is about our Lord Jesus Christ. Amen po ba? Okay. Number 3. Why did they leave Christ? Yung ama niya, si Joseph at saka si Mary. Bakit pa nila naiwanan or iniwanan ang ating Panginoong Jesucristo? Okay. Merong 3 dahilan dito. Una, their perception was weak. Ang ibig kong sabihin, hindi nila nalaman na monitor ang ating Panginoong Jesucristo nung iniwan siya doon sa Jerusalem, hindi na alam ng kanyang mga magulang kung nasaan siya pumunta. Ano? Hindi nila nalaman. Pangalawa, their presumption was wrong. Ibig sabihin yung sinasabi na, ay, andyan lang, ganyan tayo. Andyan lang si Jesus, hindi mawawala yan. Andyan lang siya. Baka naglaro o meron lamang tinignan dyan, sabi niya. And then pangatlo, their progress was wasteful. Bakit their progress was wasteful? Kasi sabi ko kanina, di ba 3 araw nilang hinanap ang ating Panginoong Hesukristo. Naghanap sila, hindi nila mahanap ang ating Panginoong Hesukristo. Kaya nga, imagine yung 3 araw na hindi nila nahanap si Boy Jesus. Kung makikita natin, kung kayo sigurong mga magulang, nag-aalala na kayo kung 3 days na nawala ang inyong mga anak. Di ba? Pero dahil nga doon sa weak perception at yung tinatawag na their presumption was wrong, hindi na nila na-focus, basta nakipag-religious celebrations sila na hindi na nila namalayan na nawala si Kristo. So, yun ang masakit. Kaya nga, sabi niya doon sa binasa natin, why did they leave Christ? Ano-ano ba yung mga some reasons din kung bakit minsan iniiwanan natin si Kristo sa ating mga buhay? Busy sa trabaho? Ano-ano pa? Bakit kung minsan ang dami nating panahon sa mga bagay para sa ating sarili, pero kung minsan kung para sa Panginoon, parang wala tayong panahon. Remember, sabi ng Panginoon, 6 na araw binigay niya sa atin para magtrabaho. Pero yung pang-7 araw, it's for the Lord. Kaya nga araw ng Sunday, nandito tayo. Huwag na nating kunin pa yung para sa Kanya. Unfair na nga yung sharing 6 days sa atin, pero sa Kanya, 1 araw lang. Ay, sa inyo kalahati kami, 1 araw Diba? Kaya kung minsan, tignan naman natin. Huwag nating ipahintulot na kahit sa Sunday, kako na lang, huwag naman mawala si Kristo sa buhay ninyo. Dapat, magkaroon tayo ng panahon para sa ating Panginoong Hesukristo, hindi lamang yung puro sa ating mga sarili. Unfair naman kay God yan, magagalit si Jesus. Ano? Baka mamaya niyan,
Tatawag tayo sa Kanya kung meron lamang tayong pangangailangan. What if hindi niya tayo tinugunan? Kung minsan mag-aalboroto tayo, magko-complain tayo. Ano ba naman ito? Tawag ako ng tawag, pero hindi naman ako tinutugon ng Panginoon. Di ba? Ano kaya kung sasabihin naman niya sa'yo, wala kang panahon sa akin eh. Wala rin akong panahon sa'yo. Pero hindi siya ganon. Sapagkat ang lahat ng lumalapit sa Kanya, hindi niya pinagtatabuyan. Lahat ng lumalapit sa Kanya, tinatanggap niya maging sino pa. Kaya, huwag nating ipahintulot na ang ating Panginoon ay mawala. Kung saan natin siya iniwan, balikan natin siya. Siya ay laging naghihintay. Kung ilang mga taon na naggunita tayo ng Christmas na hindi natin siya kasama, hindi pa naman huli ang panahon. Meron pa naman. Pwede pa natin itong i-recover. Pwede pa natin itong gawin para ma-restore yung magandang ugnayan natin sa ating Panginoong Diyos. Amen po ba? Huwag natin gayahin yung kanyang mga magulang. Ano? And lastly, where did they latch on to Christ? Ibig sabihin, saan ba nila iniwanan ang ating Panginoong Kristo? Doon po sa Jerusalem. Kumbaga, kung saan siya iniwanan, doon din nakita ang ating Panginoong Hesus. Pero pagkatapos na ng 3 araw. Hindi nyo ba alam na itong mag-asawang ito, hindi nila na-recognize masyado. Hindi nila binigyan ng quality time ang ating Panginoon kung kaya't basta na lamang siyang nawala. Alam niyo, sa mga buhay nating mga tao, maraming mga pangyayari sa buhay na kung minsan gusto na nating bumitaw sa ating Panginoon. Kung makikita